So, hi guys! Good evening! Kumusta? Kumusta ang mga EDSI fans? Okay na ba kayo? Grabe, habang nasa bakasyon si Kalinga Prab, talaga namang masasabi ko pag uwi niya, marami siyang kaklaruhin kung ano ba talaga ang nangyayari, 'di ba? Isa na itong naging issue between CJ, Miko, and kay Vianze. Parang sinusubok actually yung pagkakaibigan nila dahil nahaluan ng issue. Anyways, ito ang pakiusap ni Kalinga Prab na wag na i-bash si CJ, Miko, at syempre lalong-lalo na si Vianze. Hay, tanong ko sa inyo guys, dahil alam ko marami sa mga EDSI fans na nakatutok at nakasubaybay sa mga live ni Kuya Ridzane at saka ni Dr. Love. Ano ba? Ano ba tong issue na to? Totoo ba to or hindi? Na ilapag na ba nila yung ebidensya? Dahil sa totoo lang, malaking kahihiyan to para kay Miko at saka kay CJ. But, baka siguro kung totoo man, kung sakali mang may ebidensya si Dr. Love, so far hindi ko pa nakita or wala pa akong nakita, maybe isisettle na lang to privately para hindi na rin masyadong lumaki. At syempre, tayong mga fans, ano lang tayo, mag-o-observe lang tayo, 'di ba? And wag masyadong hot. Wag masyadong bitaw ng mga masasakit na salita, knowing na hindi pa natin talaga alam kung ano ang totoo. Pero sa totoo lang, syempre, kay Ridzane at saka kay Dr. Love, hindi rin sila basta-basta magbibitaw ng mga ganitong paratang sa tao, lalo pat kilala nila ito personally, nagkikita-kita sila dyan, kung hindi totoo, 'di ba? Kaya marami ding napapaisip talaga. Kayo, bilang taga-subaybay ng EDSI, lalong-lalo na, alam naman natin na nabuo ang pagkakaibigan nitong tatlo after ng birthday ni Vianze. What do you think guys? Kaya ba nila itong gawin kay Vianze? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So ito na nga guys, grabe. Believe din naman ako kay Kalinga Prab kasi kapag may mga issues siyang mga nababalitaan ay hindi yan siya basta-basta nag-conclude unless or until may mga ebidensya siyang nababasa or talagang actual na pinapakita. Pero sigurado ako pag uwi niya mag-uusap-usap ang mga yan. Daw ganon yung nangyari sa Kinamiko and CJ. Pati ako po, di ko rin alam. So yun, nag-asa ata si to. Nagulat siya bakit daw ganon yung nangyari sa Kinamiko and CJ. So nagulat daw si Sir Alvin. Bakit daw ganon? Bakit ganon ang naging issue? Diba? Pati ako po, di ko rin alam kung nababash yung dalawa. Ano po ba nangyari? Kasi para sa akin lang po, di naman po, wag natin i-bash kasi ang alam ko, sila magkakaibigan. Sa totoo lang, ang alam ko din talaga, magkakaibigan talaga sila. Nagulat din ako na bigla na lang yun ang nagiging issue ng mga nakaraan na talaga namang sobrang naging hot topic talaga, lalong-lalo na sa mga EDSI fans. Dahil syempre, dahil sinabi nga ni Dr. Love, ang mga bagay-bagay na yon or ni Kuya Ridzane, ang mga EDSI fans is nagiging overprotective sa seguridad ni Vianze. Pero nga si Vianze ay nag-post siya, pinagtanggol niya yung mga kaibigan niya na ang issue na yon ay hindi totoo. So, what is the real deal? Ano bang talagang nangyari? So, syempre, si Vianze baka hindi niya rin alam yung mga nangyayari talaga dahil syempre kung totoo man, nangyayari yun patago. Ay nako, ang hirap. Pero anyway, siguro naman sa mga oras na to, kung sakaling totoo man, si Dr. Love, kung may hawak siyang mga ebidensya, mabilis lang yun na ipapakita niya kay Vianze para mas maintindihan niya ang mga
nangyayari. Naman po natin pagbawalan si Biancy na makipagkaibigan kung kanino. Kasi bata po yan, teenager po yan. So, hindi po natin pwedeng kontrolin kung sino yung kanyang magiging kaibigan. Kasi kapag ang maganda din talaga kay Kalinga Prab is talagang hindi siya mahigpit sobra sa kanyang mga Kalinga Angels. Though may mga rules and regulations, of course, 'di ba? It's part of it kasi syempre para din, 'di ba? Para makontrol din ng mga kasamahan, 'di ba? And hindi rin talaga siya mahigpit sa mga Kalingap Angels niya. And pagdating sa mga kaibigan, hinahayaan niya ng mga to kung sino ang gusto nilang kaibiganin. And then kung ano mang mangyari, then maybe it's a lesson learned, diba? I-charge it as an experience. Pero syempre, maging mapanuri at maging maingat din sa mga taong kakaibiganin. Pinagbawalan mo yan, lalo yan magre-rebelde kapag ganyan. Diba? Kaya yun po. Siyempre, lalo na si Biancy ngayon guys is 18 years old pa lamang. Nasa era siya o nasa edad siya ng gusto niya mag-explore, diba? Gusto niya makilala, makakakilala ng iba't ibang mga tao or yun nga, naging mga kaibigan niya. Diba, Jackson? Ang taba. Huwag po nating kontrolin si Biancy. Ako nga po na mismong kuya niya na nagbablog sa kanya, di ko siya masyadong kinokontrol eh. Pinagsasabihan ko, ina-advise ko, pero di ako yung tao na kukontrolin siya kasi bata po yan si Biancy. 18 siya. So, pagsabihan lang natin. Pati nga siguro magulang niya, di siya ginaganyan. Tapos kayo lugod na sumusunod. Di ko alam kung syempre, yung ibang mga supporters kasi Kalinga Prab, may tendency kasi na sobrang OA. Overprotective din minsan eh. Lalo pat yung pumutok yung issue na yan, ako sobrang naging protective talaga sila kay Biancy at talagang hindi maiwasan na talagang nababash ang kaibigan niya, lalo na yung dalawa, yun yung naging involved, 'di ba, sa nangyaring issue. I don't know if this is totoo ba talaga yan or ano, pero syempre si Dr. Love na lang siguro magpapatunay niyan kung ano, kasi syempre sobrang kahihiyan yan para sa dalawa eh. Yung supporters yun, sila pa yung masyadong mahigpit kay Biancy. Masasakal naman po yung bata niya. I-guide natin, huwag natin kontrolin. Kasi may mga kaibigan sila. Normal lang na magkaroon sila ng kaibigan. Yes, totoo naman yung sinabi ni Kalinga Prab. I-guide natin, maybe advice, di ba? It's okay to have, suggestion siguro or advice or pagpapaalala. And then, at least, kung kinig, okay. Kung hindi, okay. Diba? Hayaan na muna natin. And then, kung ano man ang mangyari, then, doon na magkakaalaman. Pero sa totoo lang kasi, so far naman, simula nung pumutok or simula nung naging close tong mga to talaga ay wala naman masyadong issues, wala naman masyadong kung ano man ang hindi ko talaga ine-expect na umabot sa puntong katulad ng napag-usapan nga ng mga nakarang araw, nagsisend ng mga pictures na hindi nagpapaalam, so on and so forth, kapalit GCash. Sobrang na issue na yan. Paano na magkaroon sila ng kaibigan? Hindi naman pwede na kung sino yung nakakasama niya is ibabash naman po natin. Porque madalas kasama. Wala po tayong magagawa. Close sila kasi wala tayong magagawa. Kaibigan sila, close sila. So, gayahin na lang natin si Kalinga Prab na open-minded at syempre tama yung sinabi niya na hindi siya naghihigpit kay Biancy at nagbibigay lang siya ng paalala at mga advices nito. And wala naman po nangyayari kay Biancy masama, di ba? Mabuti na lang kung may sumbong na napiperwisyo si Biancy or... Pero paano kaya Kalinga Prab kung totoo talaga yung mga
pumutok na issues na yun. Paano ba yun? Pero I hope, actually, iniisip ko sana hindi totoo. 'Di ba? Kasi sa Swakmed naman, may mga issues na totoo, may mga hindi, may mga mema-mema lang, may mga gawa-gawa lang para ma-discourage ka, para hindi mo na kaibaganin yung tao, 'di ba? Siguro may ganun kasi may mga tendency din kasi na excuse me. May tendency din kasi dahil lagi-lagi silang magkakasama, so maaring may mga pagsiselos. Excuse me po. Na ay lagi-lagi talaga lagi na lang silang magkakasama. Ganon. But I hope, 'di ba? Kasi pinagtanggol ni Beyonce, I hope na wala talagang ganong mga nangyayari para masaya lang. Na abuso, etc. Buti lang kung ganun. 'Di ba? Huwag po natin anuin si Beyonce. Ako nga mismo, di ko yan inaano eh. So siguro, kung mailatag nila talaga yung ebidensya, lalong-lalo na kung maipakita nila kay Kalinga Prab, ay, Diyos ko. Syempre, si Kalinga Prab na bahala dyan kung anong magiging opinion niya or anong sasabihin niya sa mga tao na yun. Or, ayun, siguro, payo. Hindi ko yan hinihigpitan si Beyonce. Na-advise ko lang siya, pinagsasabihan ko na kung ano yung dapat iwasan, dapat gawin. Kaya, yun ko. So, tayong mga fans, ano lang tayo, kalmado din tayo dapat, di ba? Pero kasi, paano naman kasi kumalma nung mga nakarang araw talaga na ganun yung ini-explok nila sa atin. Syempre, bilang mga EDSI fans or lalong-lalo na, pag-usaping Beyonce or concern ng EDSI dahil nangangamba tayo na baka kung ano maapektuhan ang relasyon ng dalawa or pagsasama ng dalawa because lagi-lagi na silang magkakasama nito. Yun kasi yung yun kasi yung tumatakbo sa isipan natin kaya talagang medyo naging mainit din talaga ang usapan na to lalong-lalo na doon sa mga live, 'di ba? Kasi syempre naman, kung yun ganun ang mga bagay na nababalitaan natin, dahil marami din talaga ang nagtitiwala kay Kuya Regine at saka kay Doc Love kung anong ini-explok nila, syempre agad-agad naniwala or nag-react agad ang mga EDSI fans kasi grabe naman kasi yung mga nalalaman natin. Pero ayun, I hope na hindi totoo dahil pinagtanggol nga ni Beyonce ang mga kaibigan niya. So maybe yes, maybe not. Sa tuloy ang pagkakaibigan nila at syempre kung sakali man na talagang paminsan-minsan ay nagano ng mga pictures, so on and so forth, si Kalinga Prab na bahala dyan. Basta kung may ipakita lang nila yung mga ebidensya na sinasabi nila, so siguro si Kalinga Prab na mismo ang bahala dyan. Maybe may mga pagpapaalala din siya sa mga kaibigan ni Beyonce and also kay Beyonce. Pero syempre, as always, di ba, laging maging maingat sa pagpili ng kaibigan, Beyonce. So, yun lamang guys, kayo bilang EDSI fans na nakatutok talaga sa issue na to, sa tingin nyo guys, totoo or hindi? Comment lang sa comment section. Bye!